Hello po sa inyo mga kaibigan. Marami pong salamat muli sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At ngayon guys, ang topic natin ngayon ay tungkol pa rin po sa going to. Okay, kaya lang guys, may mga pinagkaiba yung mga sentences na to. Okay, guys, pag sinabing going to, una, ginagamit yan guys sa going to, ginagamit yan sa future tense of the verb. Pero may salitang going to na kung saan at the time of speaking, ngayon mismo papunta ka na sa palengke. Okay, for example guys, ngayon nakasalubong mo ako sa daanan. Okay, naglalakad na ako papuntang palengke. So, sabi mo, where are you going? Sabihin ko naman sa'yo na, I'm going to the market. So, ibig sabihin, ngayon mismo nakausap mo ko ay papunta na talaga sa palengke. Kaya sabi dito, I am in the process of going right now. So, naglalakad na ako, pupuntang palengke ngayon. So, yun yung gamit ng going to. Okay? Tapos na, I am going to go to the market. Tandaan natin yung future tense of the verb na aking diniscuss sa inyo. Going to, okay? Going to plus verb. Okay? Diba subject muna plus be verb. Halimbawa, subject is I, okay? Yung be verb is am, so I am going to go. Okay? I am going to go. So, ito, future tense of the verb to. Okay? Gamit yung going to go. Ay, going to. Okay? So, I am going to go to the market. So, future tense of the verb, gagawin mo pa lang. Pupunta ka pa lang. So, kaya ang sabi dito, I will be going to the market at some point in the future, but are not in the process at the moment. So, ibig lang sabihin yan, guys. Pag gumamit ka na, I'm going to go to the market, pupunta ka pa lang sa palengke. Okay? Pinaplano mo pa lang na pupunta sa palengke. Pero, hindi ibig sabihin na ngayon, pupunta ka na sa palengke. Maaring mamayang hapon, pupunta ka sa palengke, mamayang gabi, o kaya bukas ng umaga. So, ganun yun guys. Okay? Tandaan natin guys Going to plus verb na go. Okay? So, alam nyo na kung ano yung pinagkaiba nito. Pag I am going to the market, papunta na ako ngayon. Okay? Ngayon mismo. Pag I am going to go to the market, hindi pa ako pumupunta. Plano ko pa lang na pupunta pa lang. Pwedeng mamaya, bukas. Ganun yun guys. Okay? Guys, I am going to the market tomorrow. Okay? Ang ibig lang sabihin nito guys, ito, kung ikukumpara natin dito, I am going to go to the market tomorrow. So guys, na-apply natin dito yung future tense of the verb, okay? Ito, future tense of the verb to. Okay? Future tense of the verb na kung saan subject, ito ay be verb am, tapos going to, okay? Plus verb, go. Yung verb kasi natin ay go, okay? Pupunta. Okay. Plus yung other complement na. So, future tense of the verb. Gamit yung going to. So, ito, tama to guys grammatically correct. Okay? Ito guys, ito. Pag walang tomorrow, tandaan natin, I'm going to the market. Ibig sabihin ngayon, papunta na ako sa market. Pero dahil sa signal niya na tomorrow, nag-i-indicate yan na yung pagpunta ko sa market ay bukas pa. So, plano ko pa lang. Future tense pa rin siya. So, both are grammatically correct. Okay? So, don't worry about it. Okay? Basta tandaan natin, pagka mag-form tayo na I'm going to kung saan mo kayo pupunta, dapat may signal siya kung kailan kayo pupunta. Pero kung hindi kayo magbibigay ng signal na kung kailan man, basta in the future pupunta kayo, gagamit ka ng, okay, going to plus go. Okay? I'm going to go to the market. I'm going to go to the mall. Ganun. I'm going to go to Baguio. Okay? I'm going to go to Boracay. Kasi hindi mo sinabi kung kailan eh. Okay? Pero kung sabihin mo man yan, pwede mo pa rin sabihin na I'm going to go to Boracay tomorrow. Pwede yun. Okay? Pero pwede mo rin sabihin na I'm going to Boracay tomorrow. So, signal pa rin yan ng future tense of the verb. Okay? So, yan ang ibig sabihin. Ngayon, apply natin yung tinatawag natin na gonna. Okay? Saan natin siya pwedeng i-apply?
Guys, yung going to, tandaan natin, yung going to, pagpapaiksiin mo siya, okay? Pagpapaiksiin mo yung gonna, pagpapaiksiin mo yung going to, gonna, okay? Gonna. Kaya lang guys, informal yan na contractions. Pag nagsulat ka, informal writing na magsusulat ka, hindi ginagamit to guys. Ginagamit lang to pag nagsasalita ka. Okay, halimbawa, I'm gonna go to the market. Okay, I'm gonna go to the mall. I'm gonna go to Boracay. Oh, ganun yun. So, tingnan natin guys kung alin dito yung tama. So, tatanggalin natin yung going to. Papalitan natin ng gonna. Okay. So, yung going to naging gonna dito. Okay. Ito yung going to naging gonna. Okay. Ito naman yung going to. Ito yun guys ha. Tandaan natin ito, yung example na yan. Ito yan. Okay? So, gonna. So, alin dyan yung tama guys? Ito guys, I am gonna the market. Hindi siya ginagamit yung gonna sa I'm gonna the market. So, it's wrong. Okay? Tandaan natin. Kasi yung I'm going to the market, ngayon na mismo, pupunta ako sa market. So, signal, ano yan? Anong klaseng tense ng verb yan? Yung ngayon mismo. At the time of speaking, yan yung tinatawag na present continuous tense of the verb. Na kung saan, yung action ay ginagawa mo on time of speaking. Okay? Yung nangyayari ngayon mismo na ikaw ay nagsasalita. So, I'm going to the market. Okay, hindi siya future tense of the verb. Kaya, hindi mo siya pwedeng gamitin. Pero yung future tense of the verb, eto, future tense of the verb lang ginagamit to guys, yung going to. Okay, so, for example guys, I'm gonna go to the market. So, tama to guys. Okay, gonna, kasi diba, ito yung formula ng future tense. So, na-apply natin yung formula dito. So, yung gonna, i-apply daw lang natin sa future tense of the verb. So, ito, tama. Ito, I'm gonna go to the market. So, pares lang naman tong sentence na to, tsaka to. Okay. So, I'm gonna go. So, future tense pa rin to, guys. Okay. So, tama to. Pero kung, guys, ito, di ba, future tense to, kasi nag-i-indicate siya ng future tense. Ito, kasi may salitang tomorrow. Pero, hindi mo siya pwedeng sabihin na, I'm gonna, tulad nito, I'm gonna the market tomorrow. Hindi pwede mong gamitin yung gonna kasi, guys, pangit pakinggan eh, I'm gonna the market tomorrow. Kahit sabihin mo pa yung the market. So, hindi mo siya, kaya kung ang verb mo guys ay go, okay, go, I'm gonna go. Ganun yan. Pero kung read ang gagamitin mo, I'm going to read a novel. So, I'm gonna read a novel. Pwede yan. I'm gonna read a novel. Okay guys, para mas maunawaan natin kung paano gamitin yung gonna sa verb na go. Okay? Kasi mahirap guys kung i-apply natin. Kasi guys, yung gonna, yan yung informal na contractions na kung saan ginagamit lang yan sa pagsasalita. Hindi yan ginagamit sa formal writing. Okay? Tandaan natin yan ha. Yung going to, okay? Yung going to, okay. Ito yun. Going to, pag pinaiksi mo yan, okay, tandaan natin. Pag pinaiksi mo yung going to, magiging gonna. Okay? So, sino nakakaalam dyan? Minsan nadidinig natin yan, di ba? I'm gonna. Gonna. Okay? So, I'm gonna. Okay? Tandaan natin, going to, gonna. Ngayon, pag ang verb natin, kasi yung future tense, subject plus be verb plus going to plus verb. Okay, paano kung ang verb natin ay go? Go. So, may going to, may go pa. So, sinya, guys, tandaan natin na I'm going to plus yung verb na go. Kasi guys, future tense kasi yung pinag-uusapan natin na kung saan pupuntahan pa lang natin. Okay, pupunta pa lang tayo. Hindi pa tayo pumupunta. So, ito guys, I am going to go to the mall. So, pag pinaiksi mo siya, I'm gonna go to the mall. Okay, I'm gonna go to the mall.
So, pag ibang verb naman is maliban sa go, pwede yung alimbawa, I am going to read a novel tonight. So, magbabasa ako ng nobela mamayang gabi. So, I'm gonna read a novel tonight. Pag pinaiksi mo siya, gamit yung gonna. So, I'm gonna read a novel tonight. Okay? Next. Ito guys, I am going to the market. Hindi to future tense guys. Kasi pag sinabing I'm going to the market, ngayon pupunta na ako sa palengke. So pag sinabi mong I'm gonna the market, kasi 'di ba yung going to pag piniksi mo, gonna, okay? Gonna. Kung papiksi mo yung gonna, yung going to, di gonna na lang. So I'm gonna the market. Tama po ba 'yan? Mali po. Okay? Mali po. Kalimutan po natin to. Kasi, guys, ito, present continuous. Okay? Under ito ng present continuous of the verb. Na kung saan, guys, ngayon mismo na, at the moment of speaking, na ikaw ay nagsasalita, ngayon mismo, ay pupunta ka na sa palengke. For example, nakasalubong mo ko, saan pupunta? I'm going to the market. So, ngayon, pupunta na ako sa palengke. So, yun yun. So, yun yung present continuous tense of the verb. Okay? Tapos ito, guys, yung I'm going to go to the mall. Ito, in-apply natin yan, yung rules ng future tense of the verb. So, tandaan natin yung gonna, ginagamit lang yan sa future tense of the verb. Ito, yung present continuous tense of the verb ay hindi ginagamit yung gonna. So, malinaw po ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin, sana naiintindihan niyo po. Okay guys, maraming pong salamat sa pag-like niyo. Maraming pong salamat sa pakikinig.